Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pag-usapan natin to mga minamahal. Naulit muli, history repeated itself. 'Di ba? So, sabi dito, sa balita, mga minamahal, according kay Tere Redon, 215 lawmakers back 2026 VP Duterte. Oo, sa kanyang impeachment. So parang nung nakaraang taon 216 if I am not mistaken, 'di ba mga minamahal? Tapos ngayon 215. Which is kung ako naman yung tatanungin, 'di ba? Kasi ngayong darating na May 11, 'di ba? Sa plenary, yung mga boto kasi binigyan na yan ng mga papers, mga minamahal. Yung mga kongresista na yan para titingnan nila, 'di ba? Kung ano yung nilalaman ng article of impeachment kasi nakitaan na nga ng probable cause, titingnan nila yung mga nandyan sa loob niyan. Ngayon, dahil nga sa narinig natin na balita na at least 215 lawmakers ang pipirma para ma-impeach itong si Sara Duterte, matik forthwith na yan dyan sa Senado. Kaya nga, naghahanda na, 'di ba, ang ating Senado para maging impeachment court sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. So ngayon, wala nang pwedeng sabihin, pwedeng hanash itong Supreme Court kasi sinunod na natin yung rules nila eh. Sinunod na natin lahat ng gusto nila, ng wants nila. So kapag yan, dinilayed pa nila ng dinilayed, iba na yung ibig sabihin yan. Meron nang niluluto dyan ang Supreme Court. Ngayon, panoodin muna natin itong balitang to, mga minamahal. 215 lawmakers in the House of Representatives. At least 215 lawmakers in the House of Representatives have signaled support for the impeachment of Vice President Sara Duterte. Nicolas Saro Representative Terry Rendon on Thursday, May 7, says the figure matches last year's tally. Rendon says the 215 vote count emerged after consultations with the lawmakers. He did not provide details on how the talks unfolded, saying the figures he cited were only general numbers. Only 106 votes are needed to elevate the charges to the Senate. The Senate will then act as the impeachment court for this case. At least 215 lawmakers... Okay. Actually, to be honest with you all guys, yung kailangan lang naman talaga ng, nasa na ba yun yung report na yun? Ito. Diba? Ito, nakita ko to yung report na to. Babasahin ko na lang sa inyo. Ang kailangan lang talaga dyan is 106 votes. Kaso, sa nakikita natin, madaming galit kay Vice President Sara Duterte. Madaming naiinis, madaming napipikon sa kanya dahil sa ginagawa niyang pambabastos, pangungupal, pambababoy. Dito nga po sa House of Representatives. Unang-una, sa House Justice Committee, hindi siya nagpakita, ni hi, ni ho, wala. Tapos sabi niya, a-attend lamang daw siya sa tamang forum, 'di ba? So, gets niyo yung punto. Ayaw ni Sara Duterte diyan umattend talaga sa House of Representatives. So, dahil hindi nga siya nagsalita, walang pagbabasehan ng mga kongresista na hindi pumirma. 'Di ba? Kasi lahat nagkaroon na ng reports, yung AMLAC, yung BIR, yung bangko, yung BPI, nagkaroon na ng transaction lahat-lahat. Tapos, si Sara Duterte ayaw magpakita. So, ano iisipin ng tao? Tumatakbo ka sa pananagutan. Ayaw mo ng accountability. Ayaw mo ng public transparency. Gets ninyo, mga minamahal. So, walang choice. Yung mga kongresista, kasi pag di sila bumoto ng impeach, dito kay Sara Duterte, napaghalatan sila na for loyalty sila. Ngayon, sa aking naiisip, parang ganito yung nangyayari. Pagdating dyan sa Senado, mukhang ikukonvene. I mean, pipigilan. 'Di ba? Mga minamahal ng Senado na ma-impeach itong si Sara Duterte kasi sabi nga ni Robin Padilla, ang trabaho lang naman namin ay to oppose. Yan daw po yung trabaho ng minority, ang mag-oppose. Putang ina mo. Robin, tang ina ka. Oo. Sarap mong pagmumurahin mula ulo hanggang paa. Mukha kang paa. Oo. 'Di ba? Ang trabaho lang daw po mga minamahal ng tawag dito, ng minority is to oppose. Sa pagkakaalam ko, ang minority, ang rules nila is hindi naman totally mag-o-oppose sila. Kapag mayroong ginawang mali, sila yung mag-o-oppose. Kaso ito may ebidensya na lahat-lahat. Sasabihin pa ba ninyong mali? Hindi ko alam kung nasa tamang katinuan, nasa tamang pag-iisip pa ba
Etong si Senator Robin Hood Padilla na parang may krong-krong. 'Di ba na, ang lakas pang magsalita, tagal nyo na dito. Ano ba yan? Parang hindi nyo pa alam. Like, putang ina mo, Robin. Kabobohan mong hindot ka. Tanga ka. Oo, Robin Padilla. Para sabihin mo sa amin yan na, tagal nyo na dito. Oo. Yan yung dapat ini-inhibit. Yan yung sabi ko sa inyo mga minamahal. Dapat tanggalin na talaga yan si Robin Padilla kasi tatak Duterte na. Kahit nga daw sunugin mo siya, tatak Duterte na siya. Ang akala ata ni Robin, nandyan pa tayo sa pelikula na pa-superhero ka pa na meron kang ginagampan ng script. Tandaan mo, buwak ka ng ina ka, Robin. Oo. Isipin mo palagi, itong katangahan mong hayop ka. Isipin mo palagi, Robin Hood Padilla, inelect ka ng mamamayang Pilipino bilang senador. Hindi ka inelect bilang 'di ba? Bilang tagapagtanggol ng mga Duterte or maging asu-asuhan nila Digong. Inelect ka ng mamamayang Pilipino kasi kailangan ka nila. Oo, nila yung mga bumoto sa'yo. Kasi naniniwala sila sa kakayahan mo. Kaso oo nga, sabihin natin hindi ka nga corrupt, pero bobo ka. Oo. Wala din, mga minamahal. Para saan pa? Yung tumatanggap ka ng sweldo, pero ang init mo sa mata namin. Kasi tarantado diba? Mga minamahal, tarantado. Si Senator Robin Hood Padilla. Kaya, nung nalaman ko na may 215 votes, pasado na to. Oo, hindi pa man nagaganap yung may 11, pasado na to. Kaso. Mga minamahal, ito yung problema sa Senado na. Kasi baka pwedeng makialam na naman dyan. Ang Supreme Court, tingnan nyo nga si Tito Soto, diba? Binigyan ng indirect contempt. Gets ninyo, mayroong laro na niluluto na naman. Oo. Di natin alam kung anong laro ang niluluto ni Vice President Sara Duterte. Pero hoping so, na sana man lang yung Senado, ay maging bukas at mulat sa usapin ng impeachment. Kasi may mga senador dyan na sasabihin, ayoko i-impeach si Sara kasi pag in-impeach ko yan, mababawasan ako ng boto. Yung ganon, yung iniisip nila na, ay, may impeach yan, mababawasan ako ng boto. Sana mawala yung ganon. Kasi you are elected senator and congressman of the Philippines. Kasi ang pinaka-goal ninyo to stand firm. Yan yung goal ninyo, to stand firm, to stand for the Filipino people. Hindi kayo inelect dyan para protektahan yung mga kakampi ninyo, para pagtakpan yung butas ng mga kakampi ninyo. Hindi kayo nilagay dyan. Kasi para saan pang Senado at Kongreso, kung meron na kayong ginagawang kampi-kampihan dyan. Hindi nyo yung trabaho. Ang trabaho nyo ay tumindig sa mamamayang Pilipino. Gets nyo? Gets nyo? Pipikon ako Nainis ako. Nakakainis. Diba, mga minamahal? Pero anyway, magandang balita to. Oo. Magandang, what do you call this? Magandang, pangyayari. Diba? Mga minamahal. Itong, 215 lawmakers. Diba? So, thanks! So, malapit na ang katapusan ni Sara. It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.